Sa isang madilim na kwarto ng apartel sa ermita, habang ang lungsod ay natutulog sa ilalim ng mga neon lights, isang cellphone ang lihim na nakatayo sa tabi ng lampshade. Nakarecord ito. Walang nakakaalam na umaandar ang video, maliban sa lente ng kamera na nakatutok sa kama. Sa loob ng ilang minuto, ang video na ito ay maglalakbay ng daan-daang kilometro mula sa magulong Maynila tatawid ng dagat hanggang sa marating nito ang isang tahimik na terminal ng jeep sa Antique. At sa sandaling mapanood ito ng isang lalaki, ang katahimikan ng kanyang buhay ay mababasag magpakailanman. Magandang gabi, ito ang Lihim at Lagim. Kadalasan ang mga kwento ng pagtataksil ay nagsisimula sa hinala, amoy ng ibang pabango sa damit, mga gabing hindi umuuwi, mga text na binubura. Pero paano kung ang katotohanan ay dumating sa iyo hindi bilang isang bulong, kundi bilang isang malinaw na pelikula? Sa episode na ito, sisisirin natin ang kwento ni Rohel Sarmiento, isang simpleng jeepney driver na nangarap lang ng maginhawang buhay para sa kanyang pamilya, at si Erlinda, ang asawang nangako ng katapatan bago lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Ito ay kwento ng dalawang magkaibang mundo, ang payapang probinsya kung saan naghihintay ang isang ama at ang madilim na bahagi ng Maynila kung saan ang kapalit ng pera ay ang mismong pagkatao. Paano winasak ng isang viral video sa chat group ang 5 taong pagsasama, at saan hahantong ang isang lalaking dala ang bigat ng ebidensya, isang baril ng galit at ang paghahangad ng hustisya. Mula sa San Jose Antique hanggang sa mga red light district ng Ermita, ito ang kwento ng Ang Tattoo sa Kaliwang Balikat. Setyembre 2022, San Jose Antique, mainit ang hapon. Ang init na dumidikit sa balat humahalo sa alikabok at usok ng mga jeepney na nakaparada. Nakaupo si Rohel Sarmiento o Rel sa kanyang mga kaibigan sa isang lumang bangkong kahoy. Sanay na siya sa paghihintay. Bilang jeepney driver, ang buhay niya ay nasusukat sa haba ng pila at dami ng pasahero. Hawak niya ang kanyang kape. Iniisip niya ang tuition ng mga bata. Iniisip niya si Erlinda, 5 taon na itong nasa Maynila. Cashier daw. Mahirap pero kailangan. Iyon ang laging sinasabi ni Rel sa sarili niya kapag nangungulila siya sa yakap ng asawa. Lumapit ang isang kapwa driver. May kakaiba sa kilos nito. Hindi ito ang karaniwang kwentuhan tungkol sa taas ng krudo o traffic. Tahimik. Seryoso. Iniabot nito ang cellphone kay Rel. Pre, may ipapakita ako, wag kang mabibigla. Sa screen, isang video mula sa isang private group chat ng mga trooper, isang bolahan group kung saan nagpapasapasa ng mga scandal at kalokohan. Pinindot ni Rel ang play, parang binuhusan ng yelo si Rel. Ang init ng Antique ay biglang naglaho at napalitan ng nanunuot na lamig. Ang video ay kuha sa isang dimlit na kwarto. 2 anino, isang lalaki at isang babae. Malabo ang mukha ng babae dahil sa dilim, pero may isang detalye na hindi pwedeng magkamali si Rel. Sa kaliwang balikat ng babae may tattoo, isang partikular na disenyo, ang hugis ng katawan, ang kurba ng balakang. Kabisado ni Rel ang bawat pulgada ng katawan na iyon. Si Erlinda, wala siyang sinabi. Paano ka nga ba magre-react kapag ang pundasyon ng iyong pagkatao ay gumuho sa harap ng maraming tao? Ang ingay ng terminal ay naging ugong na lang sa kanyang pandinig. Ang mga tawanan ng ibang driver ay parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Bumalik si Rel sa alaala ng 2012, piyesta noon. Ang musika ng banda, ang makukulay na banderitas, doon niya unang nakita si Erlinda. Mahinhin, masipag, ang babaeng nangarap ng mataas pero marunong makontento sa simpleng buhay. O iyon ang akala niya. 3 taon silang naging magkasintahan bago ikinasal noong 2015. Nagtayo sila ng pamilya sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Masaya sila noon. Kahit nagsara ang pabrikang pinapasukan ni Rel noong 2017, magkasama nilang hinarap ang hirap. Si Erlinda pa nga ang nagsuggest, luluwas ako Rel, para sa atin to, para sa mga bata. Pero ngayon hawak ni Rel ang ebidensya na ang sakripisyo ay isang kasinungalingan. Umuwi siya ng gabing iyon nang walang imik. Hindi siya kumain. Nakahiga lang siya sa kama, nakatitig sa kisame habang sa isip niya ay paulit-ulit na nagpe-play ang video. Ang mga tawag na madalang, ang pagiging busy sa trabaho, ang lamig ng pakikitungo noong huling uwi nito noong 2021. Lahat ng puzzle pieces biglang nabuo at ang litratong nabuo ay hindi maganda. Ito ay isang halimaw na kumakain sa kanyang tiwala. 2 araw ang lumipas. 2 araw na parang impyerno. Nagdesisyon si Rel, hindi pwedeng manatili lang siya sa hinala. Kailangan niyang makita, kailangan niyang harapin. Nag-impake siya ng isang maliit na backpack, ilang damit, konting ipon. Nagpaalam sa mga anak na may aasikasuhin lang sa biyahe, pero sa loob-loob niya hindi niya alam kung makakabalik pa siya ng buo.
Ang biyahe mula Antique patungong Maynila ay mahigit 24 oras. Bus, roro, jeep, mahabang oras para mag-isip. Sa bawat kilometrong nilalakbay ni Rel palayo sa kanilang tahanan, mas bumibigat ang kanyang dibdib. Pagdating sa Cubao, sinalubong siya ng ingay at gulo ng Maynila. Ibang-iba sa Antique, dito walang pakialaman ng mga tao. Ang bawat isa ay nagmamadali, bawat isa ay may kanya-kanyang laban. Tumuloy siya sa bahay ng pinsan sa Sampaloc pero hindi siya nagpahinga. Dala ang address na ibinigay ni Erlinda taon na ang nakararaan, pinuntahan niya ang boarding house nito, isang makipot na eskinita, mabaho, madilim. Ang sabi ng landlady, naku, matagal nang wala dito si Erlinda, 2019 pa lumipat. Isang kasinungalingan na naman ang nabunyag, pero may itinuro ang landlady, isang kaibigan ni Erlinda na nakatira pa rin doon, si Nora. Si Nora ay isang babaeng nasa late 30s, makapalang makeup, halatang pagod sa buhay gabi. Nang makita niya si Rel at marinig ang pangalan ni Erlinda, bumuntong hininga siya. Alam niya ang totoo, at marahil naawa siya sa lalaking nasa harapan niya na mukhang hindi natutulog. Kuya, huwag kang mabibigla ha, si Erlinda, hindi siya cashier. Nagsimula siya bilang waitress sa bar. Pero alam mo naman dito sa Maynila kapag gipit, pumasok siya sa VIP service, escort siya kuya, madalas foreigner ang kliyente. Ang salitang escort ay parang punyal. Unti-unting nadurog ang imahe ni Erlinda na masipag na ina. Ang mga perang ipinapadala nito Bertik, ang mga pasalubong na bagong damit at laruan, lahat yon ay galing sa pagbebenta ng kanyang sarili. Galing sa pawis at init ng ibang lalaki. Ibinigay ni Nora ang address ng bar sa Ermita. Ibinigay din niya ang oras ng pasok ni Erlinda. Hawak ang kapirasong papel, naglakad si Rel pabalik sa Sampaloc. Galit ang nangingibabaw pero sa ilalim nito ay takot. Takot sa kung ano ang makikita niya. Kutob niya, mas masakit ang makita ito sa personal kaysa sa video. 2 gabi ang lumipas. Ermita, ang district na hindi natutulog, nakapwesto si Rel sa gilid ng kalsada, nakasuksok sa dilim ng poste. Ang mga ilaw ng neon signs ay kumikislap sa kanyang muka, pula-asul, pula-asul. Pasado 9:00 ng gabi dumating ang isang tricycle, bumaba ang isang babae, nakasuot ng maikling bestida na kulay pula, mataas ang takong, makapalang lipstick, ibang-iba sa Erlinda na kilala niya sa Antique na laging naka-t-shirt at shorts lang. Pero ang ngiti nito, imbis ng ngingiting hindi na niya nakikita, isang ngingiti na para sa iba. Pumasok si Erlinda sa bar, 2 oras. 2 oras na naghintay si Rel sa labas. Nilalamok, giniginaw at nilalamon ng galit. Ilang beses niyang gustong pumasok at magwala pero pinigil niya ang sarili. Kailangan niya ng tiyempo, kailangan niya ng huling kumpirmasyon. Bumukas ang pinto ng bar. Lumabas si Erlinda, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaki, matangkad, banyaga ang hitsura. Nakaakbay ito sa baywang ng asawa niya. Nagtatawanan sila. Para silang magkasintahan na walang pakialam sa mundo. Naglakad sila patungo sa isang apartel na ilang kanto lang ang layo. Sumunod si Rel. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ito na yon, wala nang atrasan sa apartel, nagkunwari siyang customer. Gamit ang konting diskarte, nalaman niya ang room number. Nakatayo siya ngayon sa harap ng pinto, ang pinto na naghihiwalay sa kanyang pamilya at sa katotohanan. Humigpit ang hawak niya sa doorknob, hindi nakalak ng maayos o baka sadyang kampante sila. Bumukas ang pinto, bumungad ang lalaki, gulat na gulat, nakatapis lang ng tuwalya. Sa likod niya, si Erlinda nakaupo sa kama, nanlaki ang mga mata. Ang takot sa mukha ni Erlinda ay hindi dahil sa multo, kundi dahil sa asawang akala niya ay nasa Antique lang. Sumabog ang galit ni Rel. Walang hiya ka, ito ba ang trabaho mo? Ito ba? Sinugod ni Rel ang lalaki, tinulak, sinuntok. Ang banyagang lalaki sa takot ay hindi na lumaban. Kinuha ang mga damit at tumakbo palabas ng kwarto, iniwan si Erlinda, naiwan si Rel at Erlinda, ang babaeng minahal niya ngayon ay nakahandusay sa sahig, umiiyak, humihingi ng tawad o baka humihingi ng awa. Dumating ang security guard. Awat, gulo, pulis, dinala si Erlinda sa ospital dahil sa mga pasa. Si Rel dinala sa presinto. Kinabukasan nakapagpiyansa si Rel pero hindi pa tapos ang laban. Ang sakit ay naging determinasyon. Kung hindi niya nakuha ang respeto bilang asawa, kukunin niya ang hustisya sa korte. Pinuntahan niya si Erlinda. Umaasa siya ng kahit katiting na pagsisisi. Pero ang nakaharap niya ay isang babaeng matigas. Sinabi ni Erlinda, hindi na kita mahal.
mahal, Rel, matagal na. Ang mga salitang iyon ang naging mitya ng huling pasya ni Rel. Kumuha siya ng abogado, inihain ang kasong adultery. Bitbit ang video, ang mga litrato sa bar at ang testimonya ni Nora, naging matibay ang kaso. Idinagdag pa ang petisyon para sa sole custody ng mga bata. Ang argumento ng abogado, hindi lang nakiapid si Erlinda kundi ang kanyang trabaho at pamumuhay ay hindi ligtas at hindi moral para sa pagpapalaki ng mga anak. Sa korte, nakita muli ni Rel si Erlinda. Tahimik, namumugto ang mga mata. Nang ilabas ang video sa harap ng hukom, yumuko na lang ito. Walang depensa, walang palusot. Ang hatol, guilty, 5 taong pagkakakulong. At ang mas masakit para sa isang ina, tinanggalan siya ng karapatan sa mga bata. Si Rohel ang may buong kustodya. Umuwi si Rel sa Antique kasama ang mga anak. Nanalo siya sa kaso pero sa tuwing titingin siya sa mga bata, nakikita niya ang mukha ng asawa. Ang tagumpay sa korte ay walang dalang kasiyahan, katahimikan lang. At ang bigat ng pagpapaliwanag sa mga bata kung nasaan ang kanilang ina, lumipas ang panahon. 2023, nagsikap si Rel. Doble kayod sa pamamasada, ang mga sugat ng kahapon ay naging peklat na lang. Hindi na masakit pero nandoon pa rin ang marka. Isang araw nakatanggap siya ng balita si Erlinda na nagsisilbi ng kanyang sentensya sa kulungan ay malubha ang sakit, isang matinding impeksyon na nakuha niya sa kanyang naging trabaho sa Maynila. Sexually transmitted infection na napabayaan, kumalat at nagdulot ng komplikasyon sa atay at immune system. Unti-unti siyang kinakain ng sakit sa loob ng malamig na selda. Nagpasya si Rel na dumalaw, hindi para manumbat, kundi para sa marahil huling pagkakataon. Hulyo 2023, ward ng kulungan, halos hindi na makilala ni Rel ang babaeng nasa kama, payat, maputla, butot balat. Nasaan na ang babaeng nakapulang bestida sa ermita? Nasaan na ang babaeng may ambisyon? Wala na ang angas, wala na ang tapang. Tumingin si Erlinda kay Rel, ang mga mata nito na dati puno ng lihim, ngayon ay puno ng pagod at pagsisisi. Rel, ang mga bata, palakihin mo silang maayos, patawad. Tumangulang si Rel, walang yakapan, walang dramatikong pagpapatawad. Isang tango lang, isang tango ng pagtanggap na tapos na ang lahat, na ang galit niya ay wala nang pupuntahan dahil ang babaeng kinagalitan niya ay paubos na ang buhay. Pebrero 2024, dumating ang tawag, wala na si Erlinda, namatay siya sa ospital, malayo sa pamilya, malayo sa mga pangarap na dinala siya sa Maynila. Inilibing siya sa isang simpleng nicho, walang marangyang lamay, iilang kamag-anak lang ang dumalo. Sa gabing iyon sa Antique, nakaupo ulit si Rel sa bangko sa labas ng bahay, ang parehong bangko kung saan niya napanood ang video taon na ang nakararaan. Pinagmamasdan niya ang 2 anak na natutulog sa loob, payapa. Ang kwento ni Rohel at Erlinda ay hindi lang kwento ng pagtataksil. Ito ay kwento ng mga pangarap na naligaw. Sa pagnanais na makaahon sa hirap, may mga taong naliligaw ng landas at nakakalimutan kung ano ang tunay na mahalaga. Natuto si Rohel ng isang mapait na leksyon. Ang hustisya ay hindi laging tungkol sa panalo o pagkatalo. Minsan ang hustisya ay ang kakayahang magpatuloy sa buhay kahit na ang puso mo ay puno ng pilat, ang pagiging matatag para sa mga naiwan at ang pagpapatawad sa sarili sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Si Erlinda ay nagbayad ng pinakamataas na presyo para sa kanyang mga desisyon, ang kanyang kalayaan, ang kanyang pamilya at ang kanyang buhay. At si Rohel, siya ay nanatili, siya ang pader na hindi gumuho. Para sa lihim at lagim, ito ang inyong tagapagsalaysay. Magandang gabi at mag-ingat sa mga anino sa nawaliw, lalo na sa mga itinatago ng mga taong pinakamamahal nyo.